mga ka-people of Tisda. Welcome to Magandang Baboy! Today, we will talk about how important acclimatation in our farm. So, we have here 4 guests and gikan ni sila sa mga kalain-laing mga lugar sa ato ang lungsod. O karon atong tawagon ang atong mga guest speaker karong buntaga pinaagi sa ato ang pag-ila-ila kanila. Atong unahon og tawag ang atong guest speaker number 1, ang hog raiser from Villaflor, Arqueta City, si Ma'am Jenny Pasco. Our hog raiser number 2 from municipality of Aluran, Misamis Occidental. She is Rodette Basi. Our third speaker, gikan ni siya sa muna siya ang representative sa Department of Agriculture, si Sir Rosario Lozano. Og ang atong ikaupat mao ang ato ang veterinarian gikan sa Tuburan, Arqueta City. Karon atong kumustahon ang ato ang hog raiser number 1 kung kumusta na ang ihang mini farm karon. Madam, kumusta naman ang ato ang mini farm karon? Sa pagkakaroon, okay pa mo siya, pero medyo naalang may gamay ka ng di asikaso, pero medyo nagka-problema may gamay sa aming farm. Pero so far, okay pa po siya man. Mayo. Kay gamay-gamay ra na. Og karon ang ato ang hog raiser number 2, ato asad siyang pangutanon kung kumustahon isip usa nga magbubuhi og baboy sa ilang barangay sa Aluran. Ug usa nay update sa ihang baboyan didto. Okay, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning to our followers and viewers. So, salamat, ma'am, sa oportunidad nga imo akong na-invite sa imuhang talk show this morning. So, bahin sa ako ang baboyan, ma'am. Praise the Lord, salamat sa Ginoo nga niabot ko ni ani nga usa ka matawag siya og usa ka successful ang akong pagpamuhi sa akong baboy, pero dili ni nako mahimo kung nagbase lang ko sa akong kaugalingon nga kahibalo or nagbase lang ko sa akong mga naandan nga mga ginabuhat, naadjud ko'y ginabuhat nga mga importante nga mga protocols nga akong ginasunod nga namuhi ko og baboy. So karon ato ang balikan og pangutana ni ato ang hog raiser number 1 kung naunsa pagkahitabo nga na failure ang iyang pagpamuhi og baboy. Sa ako amang good, wala na ako na apply ang kanang saktong pag-acclimatize sa baboy. Una-una, ang pag-quarantine ako sa akong baboy, duol ra. Wala na ako nisunod ang kanang measurement niya nga sakto. Like sa giingon ni Madam nga 800 meters away, duol ra jud ang ako ang gibutangan. Dayon, pag-abot pud sa akong baboy, kanang wala na ako nakuanan dayon o kuan ba nga unta mag-adapt pa man to siya sa environment sa iyang naabutan na area ng farm. Wala na ako na timan sa ito. Wala po na ako siya na-test o inside hinungdan nga nung nainganto siya. Siguro sa kakulangan pa po siguro o kahibalo kay kanang bago pa punta nga namuhi o mauto siya. Dapat ingon adto di ay to nga aron nga nakabalo na ko nga ana di ay sama sa iyang giingon na i-acclimatize dayon distance 800 meters away. Siguro ma-apply na ko na sa akong farm puhon. So, dili na siguro kung ka-experience o failures ako ang pagpamuhi.
Karon ato nadungog ang iyang kuan nga mao rin na hinungdan ang iyang pagka-failure kay gawa sa wala niya ma-acclimatize ang iyang baboy. Kuan kanang kulang sab siya sa kahibalo kay lagi first timer. Karon ato pangutan-on ang ato ang Department of Agriculture kung unsay iyang ika-advise or unsay iyang maistorya bahin aning ato ang mga hog raiser karon. Sir, mayong buntag. May buntag po sa tuwa mga viewers ato mga farms o sa tuwa mga puso nga papamuhi sa mga baboy. So ang sa Department of Agriculture aduna tayo mga technician sa mga sugo kung nangyayanglan mo. So sa mga small backyard nga mga para sa mga babuyan, di maginato malikayan nga adunay mga mabot nga mga natural nga sickness sa mga baboy kay kining nahitabo karon sa isip murag dili ni makuha og mga tambal sa mga sa ato ang mga tambal sa mga para sa mga baboy kay daghan maging mahitabo nga itsas o mga tambal nga ato ang mga farm na manahimong na failure tungod kay dili makuha sa mga ubang nga medisina. So naay katong farm nga successful tungod sa gigamit nila ang protocol katong gigamit ang acclimatization sa pagpamuhin ng baboy nga dili pa iadto sa ilang farm para nga matipinsahan ang ilang mga buhay nga baboy para nga malikayan ang mga gitawag nga sakit para sa ato ang ngagi nga mga sakit nga inisip nga nahitabo karon nato. So muna nga ang Department of Agriculture mo advice lang sa ato nga gamiton nato ang protocol pinaagi sa paghimo katong maghimo putbak na dili matakbuyan nga ato ang kuwan sa mga alcohol o uban pa nga kanang pag-cleaning sa ato ang mga kuwan farm. So muna nga ato ang gamiton ang ato ang pag-apply sa nutrition na 800 meter sa protocol nga malikayan ang mga sakit. So mo na rin ako ang suggestion o ka-advise sa mga successful ng mga farm. Daghang salamat sir sa imong ubag. Ug karon atong paminawon o unsay ika-suggest, labay suggestion or advice ang ato ang veterinarian sa atong duha magbubuhi og baboy. Ma'am, good morning. So, good morning. Good morning sa tanan. So, karon di ay no, nag-diskuta about sa acclimatization. So, what is acclimatization by the way? So, ang acclimatization di ay muna siya bitaw nga imong sanayan na nimo ang baboy sa klima o palibot sa imong farm. And ginahimo po ni siya so that kadang if ever nga na ay sakit tong imong baboy nga yung parikag ka ng baboy from other farm, kadang ugda siya kitay sakit kay gidala dili maapektuhan tong imuang kanang daan nga mga binuhi. And kung napugtoy gitahi sakit tong imuang kanang mga baboy nga na nimo, dili pod maapil tong bag-o nimo nga gipampalit. So kanang unsay ways di no para ma-acclimatize ang ato ang baboy. So first, kailangan mo siya i-isolate from other animals or ibutang mo siya sa quarantine pins. So sa iyong kanina para ma-avoid ang mga other diseases para dili siya takod sa iyong mga baboy. And second, i-observe mo ang mga behavior kung nabay abnormal behavior sa imong baboy. So, if ever nga naa, so
makita ka mga changes na basin niya na siya yung sakit kita. So, kailangan siya mo i-isolate. Dayon, ang third is, imuha siyang i-test if ever niya na siya sakit ba or wala. Dayon, mag-vaccine ka, depende sa unsa ang sakit niya nasa imuang neighboring places or ang nasa inyong mga lugar. And the fifth, imuang i-evaluate ang semen sa bore if ever ka nang nagkuha ba ka o ka nang similya sa bore from kanang lagyong nga lugar or mag-AI ka or kanang bore nga mo dalban sa imong farm kung okay ba siya, wala ba na stress so that mas maayo ang iyang semen kung healthy ba para sa imong anay. And syempre kung healthy siya, mas healthy po ang imong mga future bacteria. That's all that I think. So karon nakuha na nako ang ilhang tagsa-tagsa ka mga opinion based sa kuan ato ang giingon niya acclimatization. So ang atong habits number 1 na failure siya tungod kay wala niya ma-acclimatize ang iyahang mga baboy sa iyang farm. O ang atong habits number 2 siya ang nakamao kay siya mo ay nagsunod sa protocol sa maong programa sa magbababoy. Iyahan gi-apply ang acclimatization mo na successful siya. O kita mga viewers, kung naman ganay mo'y gusto or naman plano nga magbuhi mong baboy, kinalan gid ay nga musunod na sa ato ang protocol kay lisod na kayo, labi na o makakuanta og big capital amount. Lisod na big kayo siya. Ibalik. O karon ato ang pasalamaton na ato ang mga speaker karong buntaga para sa ilahang makanunayon pagkuhan puhon-puhon balik sa ato ang next episode. Thank you po kayo sa pag-invite sa among gathering. Natagaan yung opportunity nga na-interview o na aming mga nakuha po ng mga kaalam sa aming mga kauban. O karon, before we mulakaw, I would like to introduce myself. I'm Labji Satori from Calic, Orqueta City. We will see you next episode, guys. Magandang buhay!